Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:12 ng umaga. Araw po ngayon ng Linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa mai-impeach na naman si Sara Duterte. Opo. Akala ko nakagawa na ako ng vlog ko dito pero nung nireview ko yung vlog ko, matagal na akong nakaprepara pero hindi pala ako nag-vlog. At ito ngayon ay uulitin ko na naman. Opo. Noon kasi nag-vlog na ako patungkol doon sa naudlot, yung hindi natuloy na impeachment. Nag-vlog na ako doon. Ngayon, uulitin ko naman dito para mas maintindihan natin. Opo. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ma-impeach na naman si Sara Duterte. Opo. Balita ngayon o kahapon, sigurado na mayroon kasi 1/3 ng lower house ang mag-endorso. Yan po At ako naniniwala ako doon kung 1/3 lang ang mag-endorse, mayroon siguro lalagpas pa Ngayon ay ito po ang masasabi ko diyan kung sino ang totoo, kung sino ang righteous o kung sino yung matuwid, siya ang tatagal diyan. Opo. O pwede pa nating sabihin siya ang mananalo. Pero wag na nating sabihin na mananalo kasi nga ang hirap Yung tatagal, opo, siya ang tatagal. Ngayon, yung una kasi na impeachment, sa palagay ko lang maraming pera ang binayad sa Supreme Court kaya dinismiss o ibinasura. Maraming pera. Ngayon, hindi mo naman maalis sa akin yan. Ako, pangangatawanan ko yan. Bakit po? Ay, hindi naman pinapaliwanag ni Leonin yung decision niya. Yung decision ni Leonin, yung decision ng Supreme Court na ang konstitusyonal, yung proseso daw ng impeachment o yung impeachment ay ang konstitusyonal daw, hindi naman nila pinapaliwanag Kaya ang nasa isip ko o hindi nila maalis sa aking isipan kasi ang nagpapaliwanag lang po ay yung yung aywan ko kung ano yon, kung spokesman ng Supreme Court o secretary, siya ang nagpapaliwanag ay simpre ay kung ano lang yung isinulat doon, yun ang ipapaliwanag niya Pero si Leonin hindi po humaharap Bakit ganun ang desisyon niya? Bakit ganun ang isinulat niya? O bakit ganun ang pananaw niya? Kaya hindi po maalis sa aking isipan na binayaran sila yan. Opo. Ngayon, ito namang mga congressman o yung itong mga senador po katulad nila Joel Villanueva, ni Jinggoy Estrada at saka ni Chis Escudero ay nakinabang po yan Nakinabang ng malaki noong kapanahunan ni Duterte. Kaya hindi na natin maalis yan na papanig talaga sila. Ayaw nilang matuloy ang impeachment. Kaya ganun na lamang ang ginawa nila sa konstitusyon, hindi ba? Binalasubas nila ang konstitusyon.
nakasulat na forthwith, pag na-impeach na o naisalang na ng lower house sa kanila, yung impeachment trial shall proceed forthwith, immediately, hindi ba? Ay ayaw nila, hindi ba? Ay ayan nga, mga kampon sila ni Duterte. Yun ang nakikita ko dyan. Ngayon po ay siyempre, ang gumawa po ng konstitusyon ay matagal na po yan eh. Matagal na po yan eh, at eksperyensado na sila yung mga gumawa ng konstitusyon. Doon pa yan sa Romans, 2,000 years ago, mayroon ng impeachment yan. Aywan ko lang kung ano ang tawag nila, pero pwede nilang tanggalin ang emperador o ang emperor, hindi ba? Pwede nilang tanggalin yan kasi maraming record na ganun eh. Ngayon, pati nga sarili nila yung member nila, tinatanggal nila eh. Ay, mayroon naman tayong ethics committee, hindi ba? Pwede rin naman. Pero nga, ay aywan ko kung ano ang limit. Kung 6 months lang o 1 year, pwede nilang tanggalin. Pero itong impeachment ay, forever po yan eh. Kung nahatulan, hindi na pwedeng manungkulan, hindi ba? Kung nahatulan siya, o nakumbik siya, hindi ba? Ngayon ay yung gumawa niyan, nag-aral din yun o pinag-aralan nila o baka mas masahol pa ang sitwasyon nila noon. Kaya naisulat nila yan. At kinopya yan ng Amerika siguro at kinopya naman natin. Ngayon, kahit na anong gawin nila, ay katulad yan, yung 1 year, after 1 year, pwede na naman mag-file eh. Hindi ba? O ayan. Ano ang gagawin ngayon ni Sara dyan? O, ang katanungan ko po dyan, ay kasama ba yun sa bayad? Hindi eh. Another bayad po ito. Hindi ba? Kung sakali na mayroon na naman na Supreme Court Justice na mag-aarti na naman dyan, aarti lang sila yan eh, hindi ba? O, bayad yan. Babayaran ni Sara yan. O, at palagay ko, doon sa mga senador naman, wala nang matitira dyan. Kasi nga ito, mga casualty na sila eh. Sila ang naging casualty nung pinahinto nila ang impeachment. O sabihin natin, hindi nila pinahinto, pero binalasubas nila ang konstitusyon. Hindi ba? Parang ganun na rin. Hindi ba? Sila ngayon ang tinamaan. Natanggal si Chis Escudero sa pagka-presidente. Kasi galit na galit ang mga tao eh. At wala naman silang magawa dito sa bagong pamumuno ng Senado. Wala silang magawa dyan. Kasi nga walang mga record dyan eh. Nahinto po yan eh ng 3 years. Si Ping Lacson at saka si Tito Soto. Hindi ba? Tito Soto ba o Vicente Soto? Nahinto po yan eh. Nagkakamali ako, no? Pero yung Senate President kayon, huminto po yan ng 3 months, ng 3 years. Ang alam ko, pati si Ping Lacson. At si Ma'am Aquino ata, at saka si Pangilinan, natalo yan eh. Mga 6 years yan huminto. Kaya walang mga record yan. Wala. Kaya hindi sila uobra eh. Yan ang sinasabi ko dito. Pati nga kay Presidente Marcos eh. Walang record yan. Nag-a-apply nga yan ng agrarian report. Ano ba yun? Secretary ng agrarian? O ano ba yun? Yung nag-a-apply siya, hindi siya kinuha eh. Ay di wala siyang bahid ngayon yan. Walang bahid po ng korupsyon. Ngayon kung kinuha siya, halimbawa, kinuha siya sa agrarian, hindi ba? Ay delikado yun. Baka masilipan siya. Ay wala eh. Kaya nga, nayuyupi
o hindi makaobra yung mga tauhan ni Duterte ngayon. Hindi. Kasi nga, yung present composition ng namumuno ng ating gobyerno, huminto sila lahat yan eh. Huminto. Because of the term limit, o kaya natalo, o kaya ay hindi binigyan ng posisyon. Si Bongbong, hindi ba? Si Bongbong, nahinto yan ng 6 years. Walang posisyon yan sa gobyerno. Ayan po, kaya palagay ko lang ha, mahihirapan talaga ang mga kampo ni Duterte. Mahihirapan sila. Kung ang pag-usapan lang ay malinis o palinisan ng record o yung walang record talaga. Kasi nga huminto sila eh. Hindi ba? O, anong record ngayon ang kukunin mo na nangurakot yan? Wala kasi nga huminto eh. O, ngayon ay ang sinasabi ko po dito na nasa Biblia po naman kung sino ang tama, kung sino ang totoo ang sinasabi, yun ang tatagal. Hanggang doon na lang muna, yun ang tatagal dyan. Ngayon, maaring magbayad si Sarah, pero hindi po tatagal ang kayamanan eh, kasi nauubos po yan eh. Ang kayamanan po ay nawawala o nauubos o nananakaw din. Hindi ba? Kaya ganon, hindi tatagal yan. O ilan ang ibabayad niya ngayon sa Supreme Court na naman para i-dismiss na naman yan. Hindi ba? Pero palagay ko mahihiya na yung mga Supreme Court Justice natin kung iisip na naman sila ng isang paraan. Kasi nga ito yung desisyon nila, akala nila tama. Akala lang nila yun. Pero ay yung 1 bar, yung isang taon, pwede na bang isang pa eh. O ay saan ngayon ang panalo nila? Wala. Nakikita ko ngayon, mas enhance yung impeachment. Pinagtibay o reinforce. Kasi nga, dumating na si Madriaga. Hindi ba? O, may nadagdag na naman na Madriaga na dating tauhan o dating kasangga ni Sara Duterte, hindi ba? O, ay nag-away sila ni Harry Roque, ay hindi tayo ang gumagawa niyan. Pagkakataon po ang gumagawa o ang Panginoon po ang gumagawa niyan. O kung ayaw nyo maniwala sa Panginoon, ay karma na lang. Hindi ba? O nature, hindi ba? Nature ang gumagawa niyan. Nag-away. Ay ngayon, magtitistify siya ngayon labang kay Sarah. Ayan po hindi ba? Yun ang, kaya sinasabi ko na enhance o reinforce ngayon ang impeachment complaint. O, paano yan? Hindi ba? Paano yan? Ngayon, kung mayroong senador pa siguro, ay pero ang nakikita ko ngayon dahil nga dyan sa impunity ang ginawa nila noong nakaupo si Duterte, they act with impunity. Walang batas-batas po sa kanila Ang akala nila sila ang batas o ang iniisip nila sila ang makapangyarihan forever. Ayan po. Ay ngayon, kaya na-check sila ngayon. Ayan po hindi ba? At ito naman Supreme Court Justice na ito, gumawa pa kunyari ng mga procedure. Ay kahit na nga na gumawa kayo ng procedure na bawal yan, hindi nyo po hawak yan. Kaya nga hindi nila maipagtanggol yan kasi ang linaw po sa konstitusyon at yan nga sinasabi ko na ang konstitusyon na yan galing pa ng Romans yan na dapat ang gagawa ng procedure ay yung legislative body lang. Sila lang. Walang makikialam. Sole authority sa pag-try at saka pagdesisyon nila o pagbuo ng procedure nila, sole authority po yan ng legislative. Kung sa lower house ang gagawa. Kung sa upper house naman, sa Senate naman ang gagawa. Ay bakit nakialam itong mga
hinayupak na mga Supreme Court Justice na ito. Kaya nga ayaw nilang lumabas eh. O sige na, gumawa sila ng isang procedure, na nabasa ko na ito lang gumawa sila ng isang procedure na ang sabi nila kailangan i-inform, hindi ba? Kailangan i-inform si Sarah. O ayan, i-inform na. O kailangan bigyan daw pagkakataon na magpaliwanag si Sarah. O ayan, adi magpaliwanag siya ngayon. Lumusot ba siya? Hindi nga eh. Kasi nga mayroon na tayong unang batas. Pag sinabi ng batas na bawal magnakaw, hindi ba? Huwag magnakaw, yun na yan. Kahit na paano pang, ito ang sasabihin ko sa inyo, kahit anong gawin nyo sa batas, mas mangingibabaw yung huwag kang magnanakaw. Kaya kahit na anong gawin nila dyan, halimbawa sabihin nila na dapat i-inform si Sarah, na dapat bigyan pagkakataon para labanan, o adi labanan niya ngayon, kung ilang buwan niya, busisiin yan, pero hindi pwede na hindi siya magsasalita. Yung dati na ayaw niya magsalita, ay ngayon, kailangan kasi nga yun ang sabi ng Supreme Court eh. Iyan po ang sinasabi ko, na gumawa sila ng procedure na ay akala nila pabor sa kanila. Hindi po mababago ang batas eh. Pag sinabi po ng Panginoon na bawal ang magnakaw, continuous po yan. Kahit anong batas, isususog ng Supreme Court. Opo. At dapat hindi naman sila gumagawa ng batas yan eh. Hindi. Kaya nga po, sumubra sila sa kagalingan eh, hindi ba? Sumubra sila. Ay ito po ang sinasabi ko, bakit ko sinasabi na kung sino yung totoo, kung sino nagsasabi ng totoo, yun ang hanggang sa wakas, yun ang mananatili. Nasa Biblia po kasi yan eh. Mamaya, sasabihin ko pero ito lang muna sa Job 17 verse 9, yet the righteous will hold to his way, and he who has clean hands will be stronger and stronger. Ayan po. Nakasulat po yan sa Biblia. Kung sino raw ang righteous, yun ang mag-hold on. Tatagal yan. Hindi ba? Magtutuloy-tuloy. Yet the righteous will hold to his way. Pananatilihin niya. Hindi siya mag-aalangan. Whereas kung wicked yan, ay simple aarte lang yan, hindi ba? Katulad ng ginawa ng Supreme Court, hindi ba? Ayaw nilang ipaliwanag. Aarte nga lang yan eh. Aarte, kunyari, gagawa sila ng procedure. Ito ang dapat, ito ang gagawin nyo. Aarte lang po yan. Malamang sa susunod na naman lagkuhan dyan, mababaliwala yung ginawa nila eh. At marami na po ng ganyan ang nangyayari. Nababaliwala yung mga nire-reverse. Hindi ba? Kasi nga against the Constitution eh. Hindi ba? Ginawa nilang legal na lahat yan eh. Ay political issue po yan eh. More on political issue rather than legal, yang impeachment. Pero bakit ginawa na nila? Ito ang dapat, ito ang gagawin nyo. Kalukuhan po, hindi ba? Ang nakasulat po dito sa Job 17 verse 9, yet the righteous will hold to his way, and he who has a clean hands, yung may malinis na record. And he who has a clean hands, ang ibig sabihin, nananahan lang siya sa katotohanan at sa yung righteous nga eh. Kaya, will be stronger and stronger. Ay ngayon nga napapansin ko wala nang nagtatanggol kay Sarah Hindi ba? Ayan nga totoo po ang Biblia. Pag nakasulat yan, totoo po yan. Psalms 24 verse 4 hanggang 5. Ito po ang ating mababasa, He who has clean hands and pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully,
he shall receive blessing from the Lord. Ayan po ang nakasulat. Yun daw may malinis na kamay at saka puro na kalooban na hindi sumailalim o hindi sumangguni sa mga idols. Hindi sumangguni sa ibang paraan yung mga idols, nor sworn deceitfully, hindi nanumpa deceitfully. Ay si Sarah ayaw nga manumpa hindi ba? Doon sa quadcum ayaw manumpa Eh di, ganun din yan. Ayaw niyang manumpa kasi nga makakasuhan siya Hindi ba? Ayan po, hindi ba? Si Sara Duterte, nung naandun sa quadcum at saka doon sa Senado, ayaw din manumpa Equivalent po yan dito. Nor sworn deceitfully. Kasi nga, puro kalokohan lang ang sasabihin niya O yung sinasabi niya sa media, kalokohan lang Paano niyang isusumpaan ngayon dito sa harapan ng Senado? Hindi ba? Ayan po. He shall receive blessing from the Lord. Yung hindi sumumpa ng deceitfully, ibig sabihin ay totoo yung sinusumpaan niya at saka yung hindi sumangguni sa ilang bagay na idol ngayon. Ina-idol nila Hindi ba? Ina-idol nila si Robin Hood Padilla o si Robin Hood Padilla naman, ina-idol naman niya si Kwan yung nakakulong, hindi ba? Ina-idol niya yung nakakulong Ay, problema po yan. Hindi ba? Yan ang sinasabi po dito sa Biblia. He who has clean hands and pure heart, iyon ang bibigyan ng blessing ng Panginoon. He who has not lifted up his soul to an idol, yung hindi sumangguni sa mga idolo, o yung, yan po sa lapi, idolo po yan Opo. Isinalang-alang nila siguro ang salapi, kaya ganun ang desisyon ng Supreme Court. Pero nga, hindi magtatagal yan Paulit-ulit ko nang sinasabi ito. Kasi nga, hindi nila maipagtanggol. Bakit ganun ang desisyon nila? Ngayon, ito pong isishare ko sa inyo, Bakit sasabihin ko na yung totoo ang sinasabi, hindi natatakot mamatay yan. O yung tama yung ginagawa niya, hindi natatakot yan kahit bitayin mo yan o mamatay. Hindi po. Whereas, yung wicked ay aarti lang yan Puro arti yan. Puro drama. Hindi ba? Walang totoo. Paminsan-minsan sana, dahil mga senador sila, totoo sana ang sasabihin. O lingkod bayan sila. Wala. Kahit na isa. Walang totoo sa mga sinasabi nila. Hindi ba? Puro lang propaganda. Wala nang totoo talaga. Kaya nga ay nagkakawindang-windang na nga ang bansa natin Ang sinasabi ko po dito, nakasulat po sa Biblia yan Out of your belly will flow rivers of living waters. Ayan po. Yung totoo ang sinasabi, o yung taong ligtas, actually, ito patungkol sa taong ligtas O yung naniniwala kay Kristo, out of his belly will flow rivers of living water. Ayan po. Hindi pwedeng pigilan. Paano mong mapipigilan ang isang tao na nagsasabi ng totoo? Ay kahit patayin mo yan Yun po ang ibig sabihin yan. Pag totoo, hindi natatakot yan. At idadagdag ko pa, bakit hindi natatakot yan? Kasi nga, I am the way, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Ngayon, kung mamamatay ka sa truth, heaven ka. Kasi ang unang papasok sa heaven,
yung mga namatay dahil kay Kristo, ay kung truth yung pinaglalaban mo, adi namatay ka kay Kristo nang dahil kay Kristo, hindi ba? Ayan po eh. Samantalang kung ang pinaglalaban mo ay, ayan nga, binayaran ka lang, hindi ba? Katulad yang ganyan, yung mga mahistrado natin, hindi ba? Ayaw nilang ipaliwanag. Pero nga ngayon ay magwa 1 year na, ay pwede na namang isampa. Ayan po eh. Kaya, the righteous will hold on in his way. Tuloy-tuloy po yan. At ngayon, ay saan na bang kukuha ngayon si Sarah ng depensa? Wala na. O, babayad siya? Ay sige, bumayad siya. Bumayad siya. Pero mauubos din yan. O kaya ay baka hihingi ng malaki yung babayaran niya kasi nga ang hirap idepensa. Hindi ba? O, yan po ang sinasabi ko dito. O sige po at hanggang dito na lang po at dalangin ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa sa aking paliwanag ay doon sa mga nakikinig po ay bigyan din yan ng wisdom yung mga nakikinig at i-bless. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.